So ito yung ano, yung production area namin. Nag-start kami lagi dito sa fermentation. Sa regular day, ang dami ditong mga women, yan ang trabaho nila, binabag nila. Yung mga mushroom bags. Sabi nga ng mga agriculturist dadating daw ang panahon na ang marunong lang magtanim ng kakain. Darating lang tayo sa point na magugutom kung nawalan ka na ng resourcefulness dun sa sarili mo. Hello everyone! Good morning, good afternoon, or good evening, and welcome dito sa ating new episode. Nagagalak ako kasi nga ngayong araw, bumiyahe pa kami papunta dito sa Indang, Cavite para bisitahin yung ating kaibigan na merong farm. So mamaya sasabihin niya anong farm yung meron siya. And nakakatuwa kasi nga yung ganitong mga episode o podcast is magiging daan para makapag-inspire tayo sa mga gustong magsimula ng business na merong purpose. Kumbaga merong pwedeng magawa sa community. So ako blessed ako na nandito siya ngayon. Kaya thank you very much Pastor Ezekiel sa time niyo po. So without further ado, let's get started and simulan na natin yung ating podcast. So my name is Ezekiel Nieto and welcome to Grow Your Business Podcast. Salamat po kanina sa inyong konting lunch na binigay sa amin. Ang sarap. First time ko makakain ng spaghetti na merong mushroom. Yeah, so oo. Sa mga mahilig sa mushroom, vegetable, kailangan yung mapanood yung podcast na to kasi nga kanina nag-tour kami dito. Quick tour lang bago namin gawin yung podcast. And ang ganda. Ako siguro kung magre-retire or mag-i-invest ng property, pipiliin kong mag-invest sa ganito, farm. Kasi yung una, parang yung supply ng pagkain nandito Kailangan mo lang maging masipag, and then hindi naman ganun kalaki yung maintenance. Tama po, no? Maraming din coach maraming tao naka-realize, especially nung nag-pandemic, Tama. na masarap magkaroon ng sariling farm. Tapos yung healthy living na mas gusto na ng tao yung parang nabuksan yung isipan nila na ano yung pinaka mga priority na iset natin bukod sa spiritual, di ba? Financial, health. Health talaga. Health, sabi nga health is wealth na. Oo, sa kapag may farm ka kasi it's a form of na rin, parang taking care of your health. Yes. Kasi na-exercise ka, tapos naaarawan ka. So lahat ng aspect ng pagiging healthy yung body na kukuha mo. Pinapawisan ka. Alright. Paano po kayo nagsimula sa ganitong gawain? And kwento nyo po, ano po yung background nyo before you start sa ganito, sa mission nyo ngayon na ginagawa? Bago ako naging pastor, kasi ako ay hospitality graduate. So, nagtrabaho ako sa hotel, and then after ng hotel, nagtrabaho ako sa abroad as a seafarer. So, wala sa isip ko mag-business. Wala talaga. Hindi ko siya nilinya. Bago pa yung business na merong calling kasi sa akin ng Panginoon to reach out especially sa marginalized, sa poor communities. So hindi talaga sa loob ng church, kundi sa labas ng community. So nung ginawa ko na siya, inaccept ko yung call ng Lord sa buhay ko to start a ministry. Doon lumabas yung problem, number one, yung pera. No, saan ko kukunin yung pagkain? Kasi nung time na yon may asawa na ako, saka may anak na ako. So, saan ko kukunin yung pagkain? Coming from malaki yung kinikita, tapos from zero. So, doon ako nag-start na mag-isip, ano yung business na pwede kong gawin. So, unang-unang nangyari kasi is, nawala yung hiya sa akin. Siguro yung unang winwork out sa character ko na, kasi hindi ko talaga gusto magtinda or mag-business. Nahihiya ako sa tao. Parang sa katotohanan, ang trabaho ko sa hotel, sa barko, housekeeping. So lagi ako kami yung back of the house. Ayoko magpakita sa tao. So may pagka-introvert kasi ako Pero nung nasa business naman na, sabi ko, di bali nang maging makapal yung mukha ko, kaysa magutom naman ako. So yun yung na-workout sa akin. And then, after ng business, dahil ang mga tinutulungan naming community, mga poor talaga, mga squatter community, ang hirap i-bridge nung knowledge mo sa business papunta sa kanila. Not unless ibaba mo yung level na kung ano yung alam nila.
So, ang pinakamadali sa lahat ay farming. Kasi lahat ng tao kayang gawin yon kahit walang schooling. So, wala rin akong background sa farming. Though, love ko yung pagtatanim. Bata pa ako, gusto ko magtanim, ganyan. So, inaral ko yung farming. And then, after kong inaral yung farming, in-encourage ko yung mga tao na sumama sa akin to do farming. So, doon nagsimula lahat, coach, sa pagtatanim ng gulay. Gulay lang kami nag-start. Pechay, mustasa, daon ng sibuyas, ganun. So, Dito na po yun nag-start? hindi, Pwede pang ibang nag-start kami sa sa Batangas. Kasi merong isang space doon na pinahiram sa amin. So wala kaming puhunan. Nag-start kami ng business ng walang puhunan. So lahat hiram. Gamit hiram, lupa hiram. So pati puhunan hiram. So doon kami nag-start sa vegetable farming. Na ship lang sa mushroom farming kasi nga sa Batangas pumutok yung taal noong 2020. So na-stop, pinatigil kami doon, hindi kami pinapasok ng area. Na-push kami dito sa Cavite. So, ito na. Nandito na kami sa Cavite. Maganda rin yung naging rason, no? May purpose dati. Ang ganda. So, ang daming na-encourage doon sa sinabi niyo po, Pastor, kasi nga, bukod sa, pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang gawin as a business, pwede rin siyang, parang yun na rin yung mga daily supply mo sa pang-araw-araw, kaya nang nabanggit natin kanina. Ayan. So, paano po yung mga ginawa, 'di ba? Nagsimula po kayo from Batangas and then from Batangas pumutok yung bulkan. So yung mga vegetable niyo po doon naiwan or ano pong nangyari? Hindi namin pinagpatuloy. Hindi na, in-stop na. In-stop na namin yung vegetable. So, nag-transition kami sa mushroom. Kasi nga, yung mushroom may bahay. May bahay, Kahit mag-ashfall or bumagyo, protected. Kagaya ng pinakita niyo po kanina na. Kasi yung pechay saka mga leafy vegetable, low value crop siya eh. So from low value crop, nag-shift kami sa high value crop. Yung mushroom kasi high value. Isa sa mga high value crop, mushroom. Wow, nice. So nung nandito na po kayo, anong taon po kayo nag-start dito? Anong year? Nag-start kami last year lang. Dito sa sa Indang, dito sa Cavite. Actually, before Indang, napunta muna kami sa Bulacan. So 2022, nasa Bulacan kami. Merong malaking airport doon kasi ginagawa San Miguel. So nirelocate nila yung mga fisher folks doon. So hindi na sila pwede mangisda. So ang alternative na ibinigay namin ay mushroom. So up until today, meron doon 70 families na nagma-mushroom farming. And then, pagkatapos namin doon, ito na, nandito na kami sa Indang. 2023, last year, nag-start kami dito. Ang bilis ng expansion. Patalon-talon. Oh. Parang ano siya eh, kabute. Yun, kabuti talaga. Kung saan tumutubo, sumusulpot. And naniniwala ako na alam ko na binebless. Kasi nakita ko naman po talaga yung mission nyo sa community is talagang makatulong. And nandun yung blessings. Ayun po. And syempre, hindi naman lahat ng nagpa-farm or nagninegosyo laging masaya, di ba po? So, may mga pagkakataon po ba na dito, nung nagsisimula, kahit sa Bulacan pa po kayo, and nandito na kayo, ano po yung mga common na challenges na may experience na magpa-farm para mabigyan po natin sila ng mga advanced tip? Unique yung ginagawa namin. Kung nag-business ka, syempre maraming struggle sa management and all. Yung sa amin, community development pa. So, dalawa yung struggle sa pagpapatakbo ng negosyo, tapos meron ka pang community na hinahandle. Kasi ang goal namin sa community, iwanan namin siya na hindi na siya yung unang pinasukan namin sa kanya. Kumbaga may impact na nangyari o may change na nangyari. Kasi naniniwala kami na hindi dapat natin bigyan ng ayuda lang yung mga mahihirap. Kasi lalo silang maghihirap doon. So kailangan bigyan natin sila ng paraan para magkaroon ng opportunity para magamit nila yung mga resources and skills nila na meron na sila para kumita sila. Pag yun yung nangyari sa community natin, kahit pati yung economy natin, may magkakaroon ng impact. Kasi, magkakaroon sila ng buying power, magkakaroon sila ng pera. So, gaganda pati yung syudad natin. Parang sa mga neighboring Asian countries natin, ang una nilang pinayaman,
like just for example, Japan, ang una nilang pinayaman, farmer talaga. Yung pinaka-bottom, pinakamahirap. So, nung pinayaman nila yung farmer, yumaman sila. Kasi bumaba yung presyo ng pagkain. Naging healthy ang tao. Tapos yung mga mahihirap, may buying power sila. Sa atin lang, nakakalungkot kasi baligtad. Yung nagtatanim sa atin, sila yung, meron ang quote sabi, yung farmer lang daw ang bumibili ng tingi, pero siya yung nagtitinda ng wholesale. Okay? Binibili natin sa farmer wholesale, pero ang farmer bumibili ng tingi. So, hindi yayaman yung farmer. So, hindi rin yayaman yung bansa natin. So, yun yung nakita namin idea when we do this kind of community development livelihood project. Ang daming struggle kasi hindi kami galing sa may kapital. Wala kaming pera talaga. To be honest, wala kaming pera. Nag-start kami, kahit sa family namin, struggling kami. Meron pa isang time na isang family member namin sabi sa amin, tulong kayo ng tulong sa mahirap, kayo, walang tumutulong sa inyo. So, sabi namin, oo nga, no, pero doon, nagpurso kami doon. No? Kasi kung tumigil kami, hindi namin maaabot yung level na kung nasaan kami ngayon. Though, hindi pa rito yung gusto namin makita. No? So, sa side naman ng community development, yung tao, ang hirap. Kaya ngayon, ino-automate na lahat, di ba, Coach? Ini-AI na lahat. Kasi madaling kasama yung robot, no? Yung tao mahirap kasama, no? Kasi minsan tinutulungan mo sila, hindi nila naiintindihan yung nangyayari. So, madaming issue, lalo na pag ang binabago mo yung mindset. Yun yung nagka-clash talaga pag mindset na yung binabago. Ayun. So, yun yung mga struggles namin when we do this. Oo, kasi ginagawa nyo po, no? And tama po yung nabanggit nyo kanina na ang dapat unahin talaga yung mga farmers. And sa Japan, na-realize ko din ngayon lang na ang daming mga farmers sa Japan na talagang makikita mo na sagana sa buhay, successful. Oo, pero alam niyo po yung trabaho nila talaga, hindi nila ikakahiya. Kasi nga maganda naman talaga yung trabaho nila. Tapos dito sa atin, and aware naman din po ako noon na siguro may mga ilan na mga farmers na successful, pero majority po siguro talaga. Kasi yung parents ko naman, ang trabaho kasi dati is fishing, so nangingisda. So ako, sanay din po sa ganon. And then sa side naman ng misis ko, ayun, farmer naman po yung father niya. Tapos nakita ko po yung hirap talaga. Talagang magbababad ka sa buong araw sa init para magpalay, ani ng mais, ganyan. So, tama. Kaya ang pamana ng mga farmer na magulang sa anak, wag na kayong mag-farmer. Pag-aaralin na lang namin kayo, maghanap na lang kayo ng trabaho sa office. Pero sa katotohanan, mali lang kasi yung sistema na ginagalawan natin dito. No, kasi kung makita nila na yung mayaman ng farmer, hindi nila sasabihin sa anak nila na wag na mag-farmer. Yun nga. For example, sa another neighboring country natin, sa Indonesia. Last year, nagpunta akong Indonesia. Yung daily wages nila, mas mababa kaysa sa Philippines. Pero hindi sila nagwewelga kasi oversupply sila ng pagkain. So, kahit mababa yung sweldo nila doon, ang dami na naman nilang pagkain. So, hindi nahihirapan yung tao na mabuhay. Kahit kabaligtaran sa atin, ang taas ng presyo ng gulay na mas mataas na nga minsan sa karne. Kasi nga wala na nagtatanim, 'di ba? Import tayo ng import, no? So, yun yung nagiging epekto. And we need to remember na ang mother ng all industry is agriculture. So, pag namatay yung mother, patay lahat ng natin. Lahat ng kailangan natin, 'di ba? Nandun eh. So, we need to go back to the basic. So, yun yung naming parang advocacy namin na i-inspire yung mga kabataan na hindi, merong pera dito sa agriculture. You just need to become creative, and yung product na gagawin mo is okay. Then, meron talagang pera. You need to go back. And I think naman marami ng nakakita ko sa social media, ang dami na ring mga kabataan na bumabalik, no? Yes. Kahit yung mga other influencer, YouTuber. Yeah. Sa YouTube kung search niyo po, nakita ko na ang dami rin. And during the pandemic,
talagang lumaki rin yung mga subscribers nila kasi nga ang dami nilang nai-inspire. Pero tingin ko kulang pa rin yan sa dami. Talagang kailangan pagtulong-tulungan i-educate yung mga kababayan natin, kabataan, even yung mga negosyante na merong pangkapital. Kasi kung hindi problema yung pangkapital, pwede tayong tumulong sa mga gustong mag-start ng farming na merong knowledge, merong passion, skills, na education para simulan. Ayun, so ako isa yun sa mga isa sa mga goal ko talaga. And I think, ang dami ko nakakausap ng kabataan pag, kumbaga, one of their goal is magkaroon ng farm. Tapos sa mga matatanda naman na kilala ko, parang sinasabi niya sa akin, Kiel, once I retired, gusto ko magka-farm. So parang, babalik ka din talaga sa lupa. Parang babalik ka din sa pagpa-farm. Yeah. Doon tayo nang galing. Pero at least may enjoy mo kagaya nito, 'di ba? Tahimik, peaceful, yung hangin presko, walang usok. Ma-appreciate nila to kapag galing sila sa city. Kasi kung tumira ka ng matagal sa city, like sa Manila, yung everyday, ganyan, hindi ko naman sinasabi na umalis kayo sa Manila. Diyan lang kayo. May opportunity pa rin naman dyan. Pero kung may chance, di ba, na magsimula, 'di ba? Yung Manila to Cavite ang lapit lang Batangas, Laguna, Bulacan. Ayan, ang laki ng mga lupa doon. Saka ang ganda sa totoo lang, ang ganda ng mga lupa natin. 'Di ba? Imagine mo sa Japan, sa building na sila nagtatanim. Wala kasi silang lupa. Sa Singapore wala silang lupa. 'Di ba? Sa atin ang dami nating lupa. Kulang lang nung magtatanim. Tama, no? Tama. Ayun. Pag-uwi nga kami ng Isabela, grabe. Kung titingnan mo yung mga nadadaanan mo, ang dami. Ang lawak, ang yaman ng talagang kalikasan. Napakayaman ng Pilipinas. Sobrang yaman. Likas na yaman. And hindi magugutom. Hindi tayo dadating sa point na magugutom talaga. Darating lang tayo sa point na magugutom kung nawalan ka na ng resourcefulness dun sa sarili mo. Hindi ka na dumiskarte, hindi ka na nagtrabaho, pero mali 'yon. Hindi magugutom yung mga kababayan natin. At sabi nga ng mga agriculturist dadating daw ang panahon na ang marunong lang magtanim ang kakain. Oo. Kasi hindi natin alam, 'di ba? Magkakaroon ulit ng another pandemic, 'di ba? Mga global warming, etc. So, ayan. We need to start farming. Turuan natin ulit yung mga kabataan na magtanim. Yes. Meron bang subject sa elementary or high school na about sa farming? Ako, natatandaan ko nung elementary ako may mga TLE pa tapos nagpa-farming. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa sila. Oo, kung pinupush pa nila. Project. Kasi meron din na makaalala din ng high school TLE nga. Hindi ko alam kung alam nila yung TLE. TLB pa rin ba yun siya? Parang binago na yata. Pero sana isa yun sa mga i-add and i-highlight paano mag-farming. Bata pa lang kasi dapat yung foundation nila, di ba? Nandun Ngayon kasi parang iba na Okay naman na nag-a-adapt tayo sa technology, mabilis yung pag-adapt ng technology, pero sabi niyo nga pastor kanina, kailangan bumalik tayo dun sa basic. Yung mga basic needs natin, makukuha yan sa pagtatanim. Hindi naman isabay yung technology sa farming. No, I think marami na rin kabataan na nagkakaroon ng innovation, mechanize na yung pagpa-farming. And I think dapat din talaga na isabay yung technology, no? Para mas malaki yung yield, no, mas madaming mabenta, mas malaki yung kita, ganun. Yeah. I think sa Singapore na AI nag-harvest Pati pang didilig, lahat na nagdidilig, nag-harvest. Si AI, nadidetect na niya yung mga, hinog na tong bunga. So si AI, yung robot, ayan, aanihin na siya. So, ganun ka-ahead yung Singapore. Kaya, sa Singapore, Japan, Singapore, limited lang din yung land nila. Pero, kung chinek ko sa YouTube, I think sa, parang business something na channel, meron silang farm doon na sa city mismo. Ayun. So, walang excuse na wala kasi kami lupa Pwede magtanim sa plastic, sa pasako, sa paso. Pwede. Bahay.
Oo, nice. Ginawa ko rin siya nung pandemic. Alam niyo po, Pastor, nung pandemic kasi, nung time na binenta namin yung bahay namin, medyo maliit din kasi doon sa pwesto na yon, wala kang pagtataniman. Then, nag-transfer kami nag-rent kami. Merong available na lupa sa ganyan. Medyo malaki rin ng konti. So, ang ginawa ko, bumili ko ng mga buto ng sile, pechay, nagtanim din ako ng papaya. Ayun, laking bagay kasi nga nung time na kailangan namin ng sile, unlimited ang sile namin doon. Yung bunga ng sile, malunggay nandun na rin, pechay nandun na rin. Talong ang hindi ko nasubukan. Imagine mo yun, walang food shortage talaga. Kung for example, sa isang community, lahat may tanim, mag-oversupply yung pagkain. Pag nag-oversupply ang pagkain, syempre, law of supply and demand, bababa ang presyo ng gulay. No, yun lang naman nagpapamahal ng presyo natin kasi wala tayong tanim. Pero kung may tanim tayo, imagine mo may tanim kang kamatis, may tanim mo kang sili o talong, di pwede tayong mag-exchange pa, Yes, di ba? O, walang bayad, di ba? Parang back to ano yung barter, mga ganun lang. O, di ba? Kompleto, hindi siya mawawalan. Actually, ito yung sa plan namin sa lugar na to, na imbitahin yung mga tao na walang trabaho, magtanim kayo dito, kami bahala. Tapos, kung ano yung ma-harvest nyo, kainin natin, yung sobra, ibenta natin sa murang halaga. Nice. Ayun. Gandang vision ng pastor. Nakaka-excite 'yon. And I believe marami pang mangyayari, and hopefully makarating to talaga sa kahit sa city, sa mga other provinces. Kasi doon nandiyan na nga yung farming, nandiyan na yung lupa nila. Nandiyan lang. Hindi nila na-utilize, hindi nila nagagamit. Ang laking lupa. So, ang kulang lang kasi yun yung tama, yung right education and skills, paano nila gagawin yon. Ayun. Napansin ko kasi galing probinsya yung misis ko, Isabela. Ang dami dong bakanting lupa. And then, syempre, may mga nakikita rin ng kabataan, parang ba't walang ginagawa ito? Tambay lang, ganyan lang. Hindi rin naman natin masisisi kung wala talaga silang skills, walang right education. Tingin ko, mag-start talaga dun sa foundation at mabigyan natin sila ng education and skills. That's what we're hoping to see, na at least ma-inspire yung ibang kabataan pag narinig na yung kwento namin na meron pala, kaya palang gawin yun, no? At least mga bata pa sila, kaya pa nilang gawin. Kasi yung farming kasi parang ina-associate natin sa kasi matanda na siya o wala siyang ibang kayang gawin. No, hindi. So maraming pwedeng possible na gawin sa farming. Kung bibigyan po kayo ng chance, let's say lalabas po kayo sa national TV. Kumbaga special coverage po. Alam ko na feature na po kayo last time sa TV. Sa Pera Paraan po ba? Ayun. So sa mga hindi pa nakapanood, meron silang YouTube. Meron din silang Facebook page. Facebook page, yung Food Always in the Home. Search lang nila sa page. Lalabas na rin dun yung Faith, Faith. Yung Faith kasi acronym niya, yung Food Always in the Home. Baka nandyan si Ma'am Jessica. KMJS na yan. Ayun po. Siguro ayun, question. Kung bibigyan po kayo ng chance na lumabas sa TV, let's say bigyan kayo ng 1 minute, ano po yung ipipreach nyo sa national TV? And let's say nandun yung presidente natin nanonood, and then yung talagang may impluwensya dito sa bansa natin. Ayan. So, harap po kayo sa camera. Hindi, siguro kung ganun ka-importante yung time na ibibigay sa akin, siguro ang message ko, related sa farming, tigilan natin yung pag-import. Tapos, wag natin, bilhan natin yung mga mahihirap. Siguro yun yung isa sa pinakamahalaga. Let's stop buying from the rich. Kasi yun ang system ng economy natin eh. Mayayaman yung binibilan natin ng lahat ng produkto. Yung mahihirap, sila yung consumer. No? Kaya nga yung mga produkto natin tingi-tingi eh. Kasi para sa masa, sa mahirap. So, para magbago yung economy natin talaga, bilhan natin yung mahihirap, tapos yung produkto nila, ibenta natin sa mayayaman. So, yun ang, hindi naman siya, hindi siya galing sa akin, no? Yun yung history na ginagawa ng mga neighboring Asian countries natin. Pinapayaman nila yung mahirap sa pamamagitan ng pagbili ng produkto sa mahirap.
Huwag natin bigyan ng ayuda yung mahirap. Turuan natin sila na magtrabaho, turuan natin sila magbanat ng buto, at bilhin natin. Kasi walang kwenta pag pinagtrabaho mo sila tapos walang nabili ng produkto nila. So, bilhin natin yung produkto nila, ibenta natin sa may pera. So, ang mangyayari ng epekto nun, yung mga mahihirap, magiging middle class sila. Tapos yung mga middle class, magiging mayaman. Yung mga mayayaman, magiging mayaman na mayaman. So, panalo lahat. No? Walang talo dun. So, yun. Wow, win-win. That's 1 minute. See you tomorrow. Galing, oo. Ganda nun, ganda. Yun talaga yung key. Ayan. Anyway, maraming salamat, Pastor Ezekiel, sa time mo din. And hopefully makabalik kami dito. Baka next na pagbalik namin, ang dami nang nakatanim dito. Mas malaki na yung community niyo po. And let's support each other kung paano natin matutulungan yung bawat isa na palaguin yung advocacy niyo po. Especially sa mga kabataan at gustong mag-farm. I-follow nyo po si Pastor Ezekiel. Ano po yung page nila? Faith, Food Always in the Home. Yan. So, i-type nyo lang po yun. Yan. Tapos, sa YouTube channel, meron na po ba? Wala pa. Wala, page pa lang. Malapit na. And meron din silang website. I-search nyo na lang sa Google. So, once again, thank you so much and magkita-kita tayo on our next podcast. God bless everyone. Bye-bye.